Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling, at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po kayong magsitungo sa inyong mga voting precinct, ay atin po muna na pagnilayan at pagdasalan ang atin pong gagawing mga desisyon sa araw na ito. Konting oras lang. Kung tutusin, kung maayos po ang magiging daloy, kung madali yung mga instructions, wala pang 1 oras, nagawa na natin ang ating responsibilidad sa atin pong pamayanan. Ang atin pong pagpili o pagboto. Nawa ang mapili natin ay mayroong kakayahan talagang tumulong sa pangangailangan o mag-abot ng pangangailangan sa kanyang mga kabarangay. Ito yung isang katangian na dapat nating tinitingnan. Sa Ebanghelyo, ipinaalala sa atin ni Jesus na ang pagtulong, ang pagbibigay tulong ay walang pinipiling kahit sino. Kung mga ilangan ng tulong, kung kayang tulungan, tumulong. Kahit anong oras, kahit anong araw. Kahit araw ng pamamahinga. Kaya nga dito, sabi dito, araw ng pamamahinga, habang siya po ay nagtuturo, may isang babae na nakita niyang may karamdaman. Kung tutusin, siguro alam naman ng babae, na kahit na may karamdaman siya, alam niya yung dapat gawin at hindi dapat gawin sa araw ng pamamahinga. Hindi ko alam kung mayroon pa siyang pag-iisip para pumaroon sa sinagoga at makinig. Dahil kung titingnan natin, nakita siya ni Jesus. Nakita siya ni Jesus. Hindi katulad ng iba na mga kwento na sila yung sumusugod, sila yung sumisigaw para mapansin ni Jesus. Pero dito, siya ay nakita ni Jesus at tinawag siya ni Jesus. Alam na ni Jesus yung sitwasyon, alam niya ni Jesus kung ano yung sakit nito. Kaya, hindi nagdalawang isip si Jesus na pagalingin ang babaeng ito. Sabi nga ni Jesus, magaling ka na sa iyong karamdaman. Ganun lang naman ang ginawa. Hindi sinabi na hinawakan,
Kasi yun yung isa sa mga tinitingnan, no? Kung magtatrabaho ka ba sa araw ng pamamahinga, yung gawain, yun yung pagkilos, yun yung bawal. Pero ang sabi lang ni Jesus, magaling ka na. Yun lang ang sinabi niya. At naiunat na ng babae ang kanyang kamay at nagpasalamat na sa Diyos. So walang pinipiling oras, araw, maging kasarian o maging kung anuman ang katayuan ng isang tao. Kung mayroong kapasidad na tumulong, tumulong. Nakakalungkot lang ay, sabi dito, matapos na siya ay magpagaling, mayroong mga nasaktan. Nasaktan ng ego, yung kanilang pride. Kasi nga, sabi pero mo, ang dinahilan nila, 6 na araw, pumunta kayo dito. Huwag sa araw ng pamamahinga. Pero for 18 years, 18 years, itong mga nagmamagaling, mga nagmamarunong na ito, wala namang ginawa doon sa babae na mayroong sakit. For 18 years. Tapos ito na yung pagkakataon na mayroong nagpagaling, doon naman sila nasaktan. Sabi nga, napahiya yung mga kalaban ni Jesus nang sabihin niyang na dapat kalaga. Yung aral tungkol sa pamamahinga. Pero meron din naman, sabi nga, mga madla o mga taong humanga sa ginawa ni Jesus. So, ganun ang realidad ng buhay. Kung tutulong ka, o pwedeng masamain ka ng iba, o ikatuwa ng iba. So, either way, gawin mo kung ano ang tama at mabuti. Kaya nga isa sa pinakamaganda at pinakamahalagang magagawa natin ay ang bumoto ng tama. O pwedeng may magsasabi sa iyong wala kang pakikiisa, wala kang pakikisama. Dahil hindi ka sumang-ayon sa kagustuhan ng iba. Mayroon din naman matutuwa dahil nanindigan ka. Pumili ka, boboto ka ng hindi dahil sa suhol, ng hindi dahil sa pabor, ng hindi dahil sa pera. Kundi bumoto ka at pumili ng ayon sa konsensya, ng ayon sa pagpili, ng pagninilay natin. So, panindigan lang. Huwag matakot at hayaan na. Kung ano man ang sabihin nila, malinis ang konsensya mo, gumawa ka ng mabuti, tumutulong ka, at ito ang pinakamagandang tulong na maibibigay mo sa barangay o sa lipunan. Amen?